You're not crazy. You're awakening. So, anong nangyari sa'yo? Bakit nag-start yung spiritual journey mo? I think this year, kasi um, nung namatay yung brother ko, and then eventually, I had the romantic breakup. I think nag-pile up siya. And then eventually, parang feeling ko, nasa rock bottom ako. And then, dun nag-start yung, ang dami ko ng questions in my life na parang no one can really answer or meron akong mga friends, sinasabi ko yung mga nangyari sa akin pero hindi nila ako maintindihan. Hindi ko alam dahil ba ako lang yung nakaka-feel nun or sadyang wala lang makaintindi sa akin. So, feeling ko this year nag-start yung spiritual journey ko dahil dun sa mga nangyari Pero sa ano akin. yung first question na pumasok sa isip mo nung after nangyari mga yan? Anong purpose ko? And isa pa is, di ba, sabi mo, una is sa brother mo, then after nun is yung breakup. So, after pa nung breakup or after nung nawala brother mo, nag-start na? Then, nag-compound after nung breakup? Ano ba? I think after nung breakup, kasi nung nangyari yung sa brother ko, nung namatay siya, parang grief pa yung una kong naramdaman eh. Siyempre, masakit. Tapos, sa family ko, ah, parang ah, common grief para sa aming lahat. So, parang overwhelmed pa ako sa mga nangyari. Di ko akalain na ganun pala yung mga emotions pag namatayan. But then, eventually, nung nag-break kami ng ex ko is parang doon na lahat. Parang yung akala mo may support system ka, tapos nawala na lahat, tapos parang feeling mo, wala na lahat talaga. So, I think doon nag-start talaga na parang, ano bang purpose nito? Bakit nangyari to all of a sudden sa akin? Tapos, sabay-sabay pa. So, ganun yung nangyari sa akin. And, ayun, doon na nag-start yung journey ko. Pero, ikaw ba? Meron bang something na specifically na nangyari sa buhay mo na parang it's a wake-up call for you or doon nag-start ka mag-question sa buhay mo? Ako, pag iniisip ko, parang, di ko sure eh. Parang wala namang something specific. Pero, yun din, first question ko is, ano purpose ko? So, hindi ko alam kung dahil ba nasa age na ako na dumarating yung existential crisis or midlife crisis. Kasi Mm. hindi lang halata, pero nandun na ako sa age na yon. Diba? Pero, ang ano ko is, kasi nung time na yon siguro, sobra akong mayabang, sinungaling, diba? Cheater, maraming ano na, then parang siguro sa lahat ng, siguro, kasi siguro alam ko sa sarili ko na hindi ako yun. Then parang nag-start na parang, parang, bakit, anong ginagawa ko sa buhay ko? Bakit ganun? Bakit ganun ako? Although, hindi naman ako gumagawa ng masama sa kapwa. Pero sa mga mahal ko sa buhay, 'di ba? Na syempre niloloko mo yung mga mahal mo sa buhay, 'di ba? Then doon medyo nag-start. Then after a few months, then nag-appear yung 444 sa buhay ko. Kasi before that, Ano yun? 444, it's ano yun, isa sa mga angel numbers. So angel numbers Mm. is um, top three consecutive numbers. Mm. So 111, 222, 333, 444. So lahat yun may kanya-kanyang ibig sabihin. Mm. Then so um, mamaya balikan ko yan. Pero ang ano ko is kasi before ano ko science person ako eh. Mm. So hindi ako naniniwala sa God. Although nag-aral ako sa Catholic school, pero
hindi ako lumaki na naniniwala. Siguro Sa may higher power. oo, hindi talaga. Parang ako is, ako sobrang science talaga. Diba? Wala ka ding religion na Wala din. na Oo, pinapractice. wala rin. So, siguro nag-conflict dahil nag-aral ako Catholic school, and then my parents are Buddhist. So, siguro di ko alam, or baka dahil matigas lang ulo ko. Kaya hindi ako naniniwala. Kahit na nakakita ako ng mga multo before, parang binabrush off ko lang lahat yun as, Nakakakita ka ng multo? ngayon, pag iniisip ko ngayon, parang, nga no, bakit hindi ako natatakot dati? Kasi nga, iniisip ko is, imagination ko or hallucination lang, parang ganyan. So, kaya nung time na nakita ko yung 444, which ang number 4 is, para sa mga Chinese is, sobrang malas. Oh, Pinakamalas na number yung 4 kasi 4? ang 4 Bakit? Ano meaning? sa Chinese, ano yan sounds like death in Chinese. Kaya hindi Like yung number 4, anong ano niya? Sounds, anong sound niya? ang number 4 is in Mandarin is si. And then ang death is si. So same spelling pero different lang yung intonation niya. Diba? So parang Associate. oo, na-associate na malas yun. Ganon. Kaya mapapansin mo sa mga ilang buildings na siguro mga Chinese ang nagtayo or pagpunta ka sa China, walang 4th floor. Walang Pero may 4th 13th floor. Meron. Oo. Weh? May 13th. Oo. Oh, okay. May weird pa nga kasi may mga 13th napuntahan pa floor. akong building dito na walang 4th floor, wala ring 13th floor. Baka So, pares pinapractice. Oo, sobrang superstitious na. Oo. Walang Pero sa Chinese 4. talaga ang 4 So nung unang beses ko nakita yung 444, parang una kong first thought, natakot. Kasi sa sa isang online online banking ganun. Chinek ko lang yung balance ko. Then nakita ko 14,444.44. Oh my Diba? God. Sinong hindi matatakot doon, di ba? Ang daming 4. Diba? So parang nung time na yun, may ginagawa rin akong something masama. So parang Parang ano oo. sa'yo. So Sign sa'yo. oo, siguro. Yun yung unang pumasok sa isip ko. Pero syempre, parang since hindi nga ako naniniwala sa mga ganyan, diba? Pero later that day, nagda-drive ako. Then, pagtingin ko sa orasan sa sasakyan, 4:44. Then, actually, wala pa nga yun Parang nung nakita ko yun, parang, 444? oo. So parang nung nakita ko yun, Sa plate number? hindi, sa time. Yung Sa time time. sa car. Oo. So nung nakita ko yun, parang wala lang. Hindi pumasok sa isip mo pa. Hindi pa pumasok. Basta nakita ko lang 4:44. Ay, parang tinignan ko anong oras na, 4:44. Okay. Tapos drive. Tapos siguro after a few minutes, biglang may taxi sa harap ko. Yung plate number niya, 444. Diba? So nung nakita ko na yun, medyo nag-start na parang, uy, parang kanina, 4:44 nakita ko Pero okay, wala. Then, maya-maya konti, another taxi, 4:44. My God. Different na yun kasi dilagpasan ko na Tapos, ganun din. So, dire-diretso lang ako. Pagdating ko sa kanto, pagliko ko, may isang napakalaki. Gate 4. Ayoko tantanan. Oo. Then, no time na yun, medyo wala lang. Okay lang. Parang, syempre, takot lang ako. Pero parang wala lang. Pero parang naging significant na siya kasi sunod-sunod. No, at that time, hindi pa talaga totally. Hindi pa talaga. Pero the next day, ganun na naman. Pagtingin ko ng time, 4:44. Tapos nasa labas ako, siguro may 2 or 3 na sasakyan na nakita ko sa car and motor na may 4:44 sa mga plate number niya. So parang dun na medyo nag-start na, ano ba to? Bakit ganyan? Di ba? Then start ko mag-search. Search ko sa Google and doon ko lang nakita na yun pala yung angel numbers. Doon ko lang nalaman na meron palang ganun, angel numbers. So nung tingnan ko na meron palang iba-ibang meaning, then nakalagay doon meaning, kasi weird din actually weird din Every time na may nakikita kang ganyan, tapos sa search ko yung meaning, hindi lagi same yung meaning na lumalabas. Oo, hindi parang yung unang result na lalabas. Browse, Oo, so pag kinlik mo, mapabasa mo ganyan. So yung time na yun, lumabas is
parang ah, nagsa-start yung spiritual journey or ongoing yung spiritual journey. Hmm. Ganun. So, doon ako na medyo na parang, ay, oo nga, no? Pero ano ba spiritual journey talaga? Diba? So, Good question. diba? So, in, research further. So, yun pala yung mga tanong ko, mga questions ko na few months before pa lang nagsa-start na. Diba? Ano bang questions Diba? mo? Yun, first, diba? Ano purpose? Diba? Anong ginagawa ko dito? 'Di ba? Bakit ako nandito? Ito lang ba yung buhay natin? 'Di ba? Gumising, magtrabaho, umuwi, matulog, gumising, magtrabaho, 'di Mm. ba? So, yun lang ba yung purpose natin? 'Di ba? And if so, bakit? Parang walang point, 'di ba? Mm. So, another question is, 'di ba, na sino gumawa sa atin? 'Di ba? Pero hindi ko masyado parang every time naiisip parang ayaw mawala sa isip ko, pero lagi kong bina-brush off kasi nga science guy, 'di ba? Mm. So parang doon na medyo parang na ano na, ay ito nga siguro yun, di ba? And ang nangyari pa nun, so parang nung nabasa ko yun na parang medyo nag-start na ako na mas lumalim na yung iniisip ko na siguro nga may something, someone na gumawa sa atin. So slowly nagiging open ka din naman Oo, nung time na sa medyo nag-ano na, pero ayoko pa din isipin. Parang kasi parang nakakatakot, medyo nakakatakot and parang parang ito ba yung gusto kong parang ginagawa ko lang komplikado yung buhay ko, 'di ba? Ang hirap-hirap na ng buhay tapos isipin ko pa 'yan. Pero continuously for siguro mga 6 months 'yun. Everyday ko talaga nakikita yung 444 ng tagal at least 2 to 3 times. a Siguro at day. least mga 2 times at least per day. Every day 'yon for the next 6 months. Hindi Every ba day 'yon. dahil parang tumatak sa isip mo na, ay, 444, Hmm. yun yung parang lagi mong napapansin? Tingin mo? Siguro, pero bakit 'yun lang yung mapapansin ko? 'Di ba? Sa dami ng numbers na pwede kong makita, bakit 'yun lang? Pero at that time, medyo naisip ko din 'yun at that time. Pero ano yun few years back na 'yun eh. 'Di ba? Pero ngayon, iba na kasi ngayon hindi lang 'yun yung nakikita ko. Iba-iba na yung nakikita kong mga angel numbers. So, 'yun, marami pa akong pwedeng Sabihin. sabihin tungkol diyan, 'di ba? Pero gusto ko malaman din kasi ako, 'di ba, nung nag-start yung journey ko or ongoing, yung nasa early part pa lang, Ah, nakikita ko yung 444, 'di ba? So parang yun parang nagpatibay ng loob ko na parang sign talaga 'to na binigay sa akin na sinasabi sa akin na, "Uy, Eric, huwag kang matigas ang ulo." 'Di ba? Na ah, parang open your mind, 'di ba? Gumising ka, parang true. ganyan. So, since sa akin may ganun na nangyari, 'di ba? Eh, Mm. ikaw, meron bang ganun na sign na dumating? Well, actually nung na-share mo na merong angel number, before di ko rin yun alam. And hindi naman ako superstitious na tao na parang yung nagpapatarot or kaya ah may zodiac, yung naniniwala sa zodiac, ganyan. Although nagbabasa ako, parang it's fun or it's nice to know. Pero nalaman ko yung angel number nung sinishare mo din sa akin before yung experiences mo na ganting nakita mo. Tapos parang after nun, actually, meron tayong pumunta tayo sa nag-road trip tayo and all. Tapos, actually, kasama ko pa yung ex ko nun. Nasa car kami and then, bigla ko lang nakita 444 sa car. Yung time din, 444. And then, parang, na-share ko lang sa inyo kasi nga, parang na-share nyo na before. So, sabi ko, uy, nakita ko din 444. Pero, for me, it's not significant. Parang, naalala ko lang. And then, hindi ko na naman siya ulit nakita ng madalas, kagaya ng nangyari sa'yo. Pero, may mga times din na nakakakita ko iba pang numbers na sama-sama. Pero at that point, wala pa ako dun sa journey talaga. So nag-start talaga yung journey nung ayun nga, tuluyan na kaming nag-break. And then parang sabi ko, dun na talaga yung mga questions ko na
bakit ako nandito, bakit 'to nangyari sa akin, or bakit ba ginawa tayo para lang gumising, magtrabaho. Parang it's not the life that I want. Parang may mga gano'n ako. Kaya unti-unti siyang ah, nagre-reserve. Kasi that time, nung namatay yung brother ko, grief yung una kong nararamdaman and overwhelm ako with grief. Nung nag-break kami, syempre grief din. Pero at the same time, na parang, ayoko nung lahat ng to, na parang, pwede ba akong umalis sa gantong sitwasyon? Pero at the same time, ina-acknowledge ko na ito yung nangyari sa akin. Pero parang, may something sa akin na may mga hindi masagot. Like, kunyari, nag-church ako, Christian church. Pero right now, parang pag ino-open up ko yung mga feelings ko, for sure sinasabi nila na, okay, you need to pray and this. Parang nag-iba na rin. Parang kung before, I still believe that there is God. Unlike you na parang science guy. I know, sa akin, parang may creator talaga. Kasi, di ba, ang amazing ng earth na may gumawa nito and all. ah and it's a grand design. Naniniwala kong may God or may creator or may source, kung ano man itawag. Pero, parang lately na-realize ko din na sa religion, parang God cannot be boxed in one religion. So, ayun yung mga questions ko after nun. And then, nag-retreat ako. So, dun ko mas nalabas and all. And, ayun. Right now, parang nagkaroon ng chance to talk about it. And with you din, na parang dumadaan sa similar situation. Pero, tingin mo ba, right now, sa nangyayari sa'yo ngayon, tingin mo ba it's you and me, or parang nakakahanap ka ba ng ibang taong may ganito ding experience or nakaka-relate Yun sa'yo? nga, 'di ba? Parang lalo na nung una, talaga feeling ko sobrang lonely. Yun yung ano ko, yun yung pakiramdam ko na parang bakit ganun? Bakit ako lang nakakaramdam ng ganyan? Lahat ng nakakausap ko, may iba pinagtatawanan pa ako, parang ano ka ba, bata? Ganun sabi sa akin, di ba? Pero parang ang ano ko dun is parang isa pa yun, parang feeling ko nababaliw na ako. Diba? Ano ba? Mm. Nababaliw na ba ako? Bakit ko ba iniisip to? Diba? Bakit hindi na lang ako back to normal? Diba? Pero ngayon, parang ito na yung normal ko ngayon. And siguro, ikaw pa lang yung second person na kilala ko na going through itong spiritual journey. And yun na, yung last time na nagpunta tayo doon sa event, diba? Na parang nakita ko din na ay marami rin pala na dumadaan dito. Pero yun lang, parang ang ano ko lang is nung nakikita ko sila na parang bakit sila parang cool lang. Parang ano ba, alam na may sagot na ba sila, 'di ba? Kasi I'm sure ikaw din, 'di ba? Yung mga tanong mo, kung may sagot ka man siguro may doubts pa rin. Hindi ka pa Mm. rin siguradong sigurado, 'di ba? Kasi parang inisip ko parang hindi naman natin malalaman talaga yung totoo sa tingin ko, 'di ba? Possible ba? Yun, hindi ko alam. Pero before may nakausap ako before, yun nga, yung first person na nakilala ko na going through this. Um, Sabi niya, nalaman daw niya yung sagot through Samadhi, sabi niya. So, Ano yun, samadhi? ano yun eh, na-reach niya yung Samadhi through Raja Yoga. Raja yoga. Isang form ng yoga. Actually, di ko rin alam kung ano ba yun. Diba? So, parang nung kinukwento niya na after nung 5 years daw siya nag-practice ng Raja Yoga, Oh. before niya bigla na lang na-reach niya yung Samadhi. So, sabi ko, o sige, ano naman naramdaman mo nung na-reach mo yun? Sabi niya, parang ano daw, parang nakalimutan ko exact words niya eh, pero parang bliss or parang Mm. enlightenment na parang biglang sobrang saya, sobrang sarap physically and
mentally, emotionally, gano'n. Tapos, ah, nalaman niya ano yung purpose niya, and tinanong ko siya, sabi ko, "So, nakuha mo ba yung sagot kung Sagot. bakit ka ginawa? Sino Kaya nga. gumawa?" "Oo daw." So, at that time, parang kating-kati na ako tanungin na, "So, sino nga?" Sino nga? Oo, Pero hindi mo tinanong? hindi ko tinanong kasi parang Mag naisip ko, gusto ko siya i-experience on on my your own. own. Oo, kasi pagka nalaman ko na yung sagot, Baka ayun yung hanapin mo. oo, 'di ba? Na So baka parang, ma-affect yung my own experience, 'di ba? So parang inisip ko, sige, wag muna, tiyagain ko muna, tiisin ko. 'Di ba? No, try ko muna i-experience by myself. Pero sabi nga niya 5 years bago niya bago niya na-reach, 'di ba? siguro consistent pa yun. O yun din, Pero, oo. pero parang ang interesting lang ng sinabi niya na after everything, she ba? Oo. She felt bliss and happiness. Na parang, Mm, in my mind right now, na parang, kung malaman ko ba lahat ng to, kahit yung pain, mm, anong purpose ng pain na mm, nararamdaman ko, parang, magkakaroon ba ako ng bliss or happiness? Wala lang. Parang ang mm, interesting lang mm. malaman din. No? Pero Parang, ito yung weird. Kasi sabi niya, after niya ma-reach yun, 'di ba? So yun yung lahat ng mga emotions na nararamdaman niya. Pero kasi ano lang siya, temporary lang siya eh. Yun yung difference daw ng samadhi tsaka enlightenment. Ang enlightenment is um, parang permanent na yun nararamdaman mo physically, once na mentally. na-reach mo, Oo. afterwards, Oo. permanent, Tuloy-tuloy lang, oo, tuloy-tuloy. nararamdaman mo siya. So, hindi ko alam kung anong pakiramdam mo, high ba o ano. Pero ang sabi niya sa akin is parang ganun nga, high. Pero sa samadhi, temporary lang yun. Yung feelings na yun, temporary lang. Although yung knowledge nandyan, pero yung feelings, temporary lang. And yung pinaka-weird do to is, nung nawala na daw yung feeling, parang sabi niya, nakalimutan ko din, parang 5 days yata na yung feeling na yun. After that, na-depress daw siya. For 10 years Oh. yata. Hindi ko Oh, masyado maalala. matagal 10 years, oo. din. Sabi ko, "Oh, bakit, bakit depression Oh my yung kasunod nun?" God. Di ba? Sobrang, nakakapagtaka. Sabi niya kasi nga, parang, since after nung naramdaman niya yun, parang nawalan ng saysay yung buhay. Na parang nawalan ng, parang hinahanap-hanap, or parang since Ayun yung alam gusto na, niyang ma-reach ulit. Hindi naman. hindi ko alam eh. Hindi. Parang ang pagkasabi niya is, since alam na niya, na-reach na niya yung goal niya, parang hindi na niya alam ano pa yung gagawin niya sa buhay niya. Okay, Parang gano'n, na gets. parang paano pa maging masaya ulit, or parang something like that. Oo. Yung parang kumbaga, na-reach mo na yung goal mo, what's next? Yung parang kumbaga ganun, na parang Maybe, oo. Hindi ko masyado na ano, kasi napa-elaborate. Oo. kulang din kasi sa time nung nag-uusap kami. So hindi ko na masyado na ano din na, pero sobrang weird lang, 'di ba? Na parang gusto mo ma-reach to, tapos after nun, 'di ba, depression naman, 10 years pa, 'di ba? Parang, 'di ba? Sana nga someday makapag-guest siya dito para siya yung mag-share talaga ng experience niya, 'di ba? Pero sobrang na-curious talaga ako na, kasi sa akin siguro secondary na lang siguro yung physical feeling. Pero siguro yung sagot. Parang, Oo. kasi ngayon meron akong sarili kong truth. Diba? Pero lahat tayo, may kanya-kanya tayong truth. Kanya-kanya. Diba? Kung anong So, papaliwalaan mo, no, oo, not diba? really. At the same time, hindi din ako sure kung yung truth ko talagang, Yun truth ba? ko lang yun. Oo, Oo. pero based lang yun sa mga pinagdaanan ko, sa mga napag-aralan ko, nabasa ko, napanood ko, narinig ko, nakausap ko, 'di ba? Pero ano lang 'yun, based on logic, 'di ba? Pero hindi natin pwede i-base lahat sa logic kasi ang dami pa ring bagay na hindi natin ma-explain, True. 'di ba? So, 'yun yung parang, yun mahirap, yung Mahirap. isang nakakasakit sa ulo na, kaya sana, How will you know the truth? oo, so sana malaman ko na lang yung sagot para ano, 'di ba? Pero, in relation sa na-experience niya, parang, for me, kung nalaman niya yung sagot, naging okay, na-feel niya yung bliss for 5 days, pero eventually,
after nun, nawalan na ng saysay lahat. Mm. Parang, in my mind right now, parang, gugustuhin mo bang malaman pa yung sagot kung afterwards, mawawalan din ng saysay? Yun nga eh. Or, Pero sa tingin ko, para sa akin sa iniisip ko ngayon, sa nararamdaman ko yun, sa tingin ko worth it naman. And dumaan na rin ako sa depression. Sa tingin ko naman, kaya ko. Diba? Pero mas importante pa rin is, para bang masigurado ko na tama yung iniisip ko or ano ba talaga, kung ano bang mali sa iniisip ko, ano ba talaga dapat, ano ba talaga yung totoo. Siguro parang yun yung mas gusto kong mangyari ngayon. pero may pinaplan ka bang gusto mong gawin para ma-reach din yun? Or parang, Yung Raja Yoga. gusto Oo, mong simulay? gusto ko simulan. Ang problema lang is basic yoga, hindi ko pa nga na-try, di ba? Tapos hindi pa ako flexible. So siguro baby steps, di ba? Start muna ako ng yoga muna, tignan ko kung kaya ko. Pero dapat siguro kaya, di ba? Tiyaga lang siguro. Hmm. And kailangan lang mag-take ng time, di ba? Oo. Effort siguro. Pero I Yoga, think naman, meditation. ikaw, di ba? Nag-yoga ka, di ba? Oo. Sa tingin mo ba kaya ko? Well, everyone can. I think discipline and consistency. Pero hindi ko pa na-try yung Raja Yoga. Mhm. Pero I had a similar experience. Hindi na-reach yung samadhi for sure. Pero one time kasi nag-Vipassana meditation ako. Para siyang 10-day meditation. Pero for every day, parang hindi parang 13 hours kaming nagme-meditate every day. Parang 3 o'clock, di nga lang ata 13 hours, 16 hours ata yun. 3 o'clock, nagme-meditate na kami, matatapos. Pero may breaks naman yun. Matatapos ng 8 something. Tapos may one time, parang na-visualize ko lang yung bliss na sinasabi mo in my experience also. So, Vipassana meditation, silent meditation siya. So, wala kang naririnig na anyone guiding you. 'Di ba merong mga guided meditation. Doon, ikaw lang on your own. Breathing mo lang din talaga. Tapos parang, merong portion kasi doon na parang, hindi ka gagalaw habang nagme-meditate. Pero 4 hours siya. 4 hours. Hanggang saan kaya mong hindi gumalaw within that 4 hours? Sobrang hirap kasi actually yung body natin, pag hindi mo siya ginalaw, after 15 minutes, parang may makati sa'yo. So that is parang anin mo siya na gusto mong kamutin, ganyan. Gusto ko ngang itry, ano yung mafe-feel ko kung sinasabi nila na yung mga feelings mo temporary lang yan, mawawala yan. So parang dumating ako 4 hours, gusto kong i-challenge yung sarili ko na 4 hours, hindi talaga gumalaw, talagang i-practice ko yung breathing ko and awareness. Tas ang kati na, tas parang feeling ko kinagat na ako ng langgam, gusto ko ng kamutin, pero hindi, parang oo nga, these are temporary. Parang So, mawawala talaga. mawawala talaga. Kailangan mo lang i-send yung breathing mo dun sa Makati. Yung parang, ayan, awareness dito Send Makati. yung breathing sa Makati. And I mean, parang, i-ano mo yung awareness mo na, ay, dito yung Makati, sige. I-ano ko dito yung focus ko. Tapos after some time, mawawala siya. Tapos, feeling ko 3 hours na, nafe-feel ko na lahat sa cell ng body ko na nafe-feel ko na talaga, na parang, hala, ang dami dito, nafe-feel ko na lahat. Tapos parang feeling ko na, Yun? Ano nafe-feel? Langgam? hindi, yung Ano? cell. Okay. Cell sa Okay. body ko na parang, yung nagra-rush dito yung blood ko or So, something. parang parang kuryente nararamdaman mo. Oo, na parang gumagalaw talaga siya. Tapos parang feeling ko, after nung na-feeling, yung feel ko na yun, after nun, lumulutang na ako, feeling ko, na parang gusto kong hanapin yung ganun. Kasi parang may energy sa akin na, oh, everything is good, everything is happy, ganun. Parang, yun lang yung feeling ko. Tapos, hindi ko na alam kung how long yun nag-last. Pero, after kasi ng 4 hours, may bating-ting na parang maririnig mo tapos na yung 4 hours. Kasi bawal kasi mag-usap. So, may maririnig ka lang na bell. Tapos narinig ko na yung bell, natapos na. Tapos parang, ayun din yung hinahanap kong feeling na parang next day, gusto ko ulit gawin pero hindi ko na nagawa. Kahit 4 hours akong ganun,
4 hours pa rin. Hindi rin ako gumalaw, trinay ko. Pero hindi na siya nangyari. Tapos parang sabi ko, ano yun? Gusto ko ulit yun. Possible kaya dahil nung nangyari sa'yo yun, na-feel mo yun, kasi kinagat ka ng langgam. The next day, walang kumagat na langgam. Hindi ko sure. Pero Like, pang ilang araw bago mo na 6th experience yun? day. Tapos wala na, hindi na naulit Wala yun. na. Kasi dapat nga, pag malapit ka na sa end parang may anticipation lang din siguro ako kasi nangyari yon. Parang feeling ko, na-anticipate ko na, uy, malapit na, mangyayari na rin yan sa akin. Wala na. Pero parang, ayun yung tumatak sa akin. Siguro, ayun din yung sa yoga. Although yoga is may movement Hmm. or may focus din, hindi ko sure kung paano na-reach yun. Pero, ayun lang din. Parang, na-relate ko lang din doon. Pero galing, no? Pero siguro nga, dahil nga, hinahanap mo or inihintay mo, kaya siguro hindi dumating nga. Pag hinahanap mo. Or ano, parang manifestation lang no? Pero yun nga, siguro yung mind talaga natin, or siguro hindi ka talaga makapag-focus sa meditation mo, or bakit kaya, no? Weird nga, no? Kasi usually, pagka may, or kasi hindi mo alam ano nag-trigger din siguro. Ang feeling ko lang that time, kaya nag-trigger, is challenge ko yung sarili ko na hindi gumalaw for that duration. Kasi usually, before that day, pag may Makati, feeling ko 1 hour na. Pag may Makati, hindi, okay lang yan. Kakamutin ko, tas back to ano ulit. So, that time, challenge ko na hindi. 4 hours straight, kahit feeling ko namumulikat na ako, may masakit na sa akin, may kumagat na, may ano-ano nang na-feel ko. Hindi, gagawin ko, wala akong gagawin na ano talaga. So, ayun yung feeling ko lang ha. Pero, the next day, ginawa ko pa rin yung challenge na yun na hindi ko alam. Pero, ayun, wala lang. Ano Interesting. ulit tawag doon sa ano na yun? Vipassana meditation. Ano? Vipassana. Vipassana meditation. Meron dito sa Philippines. Mm. Pero Gusto. ano yung position no? Nakaupo, naka-Indian Nakaupo. seat? Nakaupo. Actually, dapat Indian seat. Ah, Pero, hindi ko kaya na Indian seat for 4 hours na hindi gumagalaw. So, nakahanap ako ng own position ko na kung paano masupport yung sarili ko na hindi gumagalaw. Kasi pag Indian seat, ang kinakaya lang ng katawan ko na hindi gumalaw is 1 hour. Kung di, masakit na yung lahat yun ng nga to. di ba? Sumasakit eh. Tapos parang gumaganon ka na. Tas, nakahanap ako ng own position ko. Although, may binibigay silang parang support dito sa back na pwede mong upuan para hindi masyadong masakit. Pero after So ko, nakasandal. meron, pwede kang Ah. humingi ng parang support. Pero nakaano pa rin sa floor kami na uupo. Kasi pag nagme-meditate ako, pag nakasandal ako, kasi dapat straight body, di ba? Pero parang pag nakasandal ako, maya-maya mapapansin ko na nakaslouch na ako. Pero, ewan ko. Tapos pag naka-Indian seat ako, yun din. Sakit sa paa, sakit sa mga buto na tama sa sahig. So, parang nung huli, after nung event, yun, may isang talk na nagturo siya na edge of the seat lang or edge of the bed. Tapos feet flat on the floor. Tapos, Dapat yun. active to. Yung hindi ka dapat nakasandal. Yun medyo ano lang, ganyan lang. Tapos Ang nakaganyan tawag lang. kasi dito parang active position na parang hindi mo kailangan ng support. Kailangan ikaw active. Kailangan aware ka na ganito yung position. Tapos ayan. Pero di ko pa na-try yun 4 hours. So, parang di ko ma-imagine 4 hours. Kaganyan ka lang. Tapos may break na yun. Kasi the most na nagawa ko lang is 30 minutes. Yun yung pinakamatagal ko, 30 minutes. Pero anong ginagawa mong meditation? Guided? Hindi, ano lang. Silent? Papatugtog lang ako ng mga frequency, mga healing frequency sa YouTube. So, play ko lang siya sa speaker. Then, yun lang. So, yun lang. Mga Natapos. tong, mga ganyan lang. So, mas feel ko eh. Kasi pag naririnig ko yun, parang may vibration ako nararamdaman sa loob. So, parang feeling ko, parang mas relaxing ba? Ganon. Pag guided naman, parang, di ko alam eh, parang nawiwirduhan ako eh. Although may napakinggan ako isa,
hindi ko masyado na hindi ko masyado mag-focus siguro dahil hindi ko gusto yung boses niya. Baka may factor din. Babae or lalaki or Babae yun. babae? Pero yun nga, siguro yung boses niya, babae na boses lalaki, siguro kaya hindi ako Hindi mo. makapag-focus. Pero Mm. so, yun yung inano ko. Yun, yung dati, unang-unang beses ko mag-meditate, ano ko, Om. Paano? Ah, Like, Om. So, pag ginagawa ko yun, nararamdaman ko yung vibration sa buong katawan ko. Diba? So, yun yung ginagawa ko dati. Kaso nga lang, parang napansin ko is, kaya tinigil ko yun, pinalitan ko ng YouTube na lang. Kasi, parang naramdaman ko na nawawala ko sa focus. Kasi parang syempre, after mo mag-om, di ba, dapat clear your mind or something, di ba? Tapos mamaya-maya is parang tahimik na ako, tapos kung ano na iniisip ko, tapos ay, kailangan ko mag-om. Oh, gano'n na naman ako. pero So, yun naman din yun eh, tinuturo ng meditation na thoughts really come and go. oo, pero siguro parang kailangan ko remind sa sarili ko na kailangan kong gawin to. So, paulit-ulit na lang na tapos pag tuloy-tuloy naman, parang, ewan ko, siguro parang feeling ko na inaantok na ako o Ah. Pero yung sa YouTube, yung mga frequency, iba-iba, ang dami. Mga 639 frequency, mga ano, ano pa ba yun? 963 frequency, iba-iba, may mga kanya-kanyang mga purpose siya. So doon, talagang para sa akin sobrang helpful. Ah. And yung na-try ko na max 30 minutes, di ba? Siguro nagawa ko siya siguro mga several times din. And madalas is feeling ko kaya ko pa. Mm. Kaso nga lang kasi nag-a-alarm ako. So pag Okay. nag-alarm na, Tapos na. tapos na, tigil na ako kasi syempre gagalaw na ako eh, di ba? So stop ko pa yung alarm. So parang nawala na yung flow or so yung momentum. So parang sige, stop na. Yun. Eh may isang beses naman, tatry ko dapat 1 hour. Kaso nga lang, in between, may tumawag. Ayaw Oo. kang paanin. Oo, so sige, di bale. Next time, marami pa namang oras. Pero actually, yoga, meditation, nakatulong siya in the journey. Like, or specifically sa akin, na nakaka-experience ng difficult situation, especially in my right now, yung grief, yung loss, and yung yoga and meditation na pinapractice ko everyday yoga, nakatulong siya hindi lang clear or to focus but yung awareness, deep awareness in yourself na ganito yung pinagdadaanan mo, ganito yung mga kailangan mo pang i-change sa sarili mo. So, it's really a journey for me, kanya-kanyang journey. Kunyari, sa'yo din, parang mas nakatulong sa'yo yung meditation na may sound frequency, di ba? Parang for me naman, since na-try ko yung Vipassana meditation na silent lang. Mas ayun yung pinapractice ko. Although may times na gusto ko guided din. Kasi gusto ko someone will feed. Like, ano yung structure nung pwede kong isipin. So, kanya-kanya rin din sigurong parang fit. Style. Oo. Kaya unique journey din for you. Pero, ikaw ba, ano pa yung mga nakakatulong sa'yo right now sa journey mo? Siguro yung ano ko lang, yung sa meditation ko, di ba? Kasi parang siguro mga 2 months ago, siguro. Basta isang araw na lang paggising ko, parang feeling ko stiff neck. Nagagalaw ko naman. Kaso sobrang sakit. Sobrang ano siya, konting galaw ko lang, nararamdaman ko dito, sobrang sakit talaga. So, siguro after mga few days, doon ko pa lang na-discover yung about sa mga frequency na iba-ibang frequency sa YouTube. Tapos doon ko nakita yung may isa doon healing frequency. 639 hertz yata yun. Na healing frequency siya. So parang nakakatulong siya sa emotional, physical healing. Parang ganyan. Ang weird lang kasi after ko mag-meditate, listening to that frequency, nawala yung sakit. Nawala talaga. Oo, weird. Sobrang weird. Diba? Bakit biglang mawawala?
dahil ba sa nag-meditate ako o dahil yun yung pinapakinggan ko? Healing frequency siya. Oo. Then, pero ano yun siguro nag-last lang siya mga 2 days na walang sakit. Tapos the third day, pagising ko, ayun na naman, sakit na naman ulit. So inisip ko, try ko ulit. Pero, iba naman yung papakinggan ko, hindi itong healing frequency. Then, nung inano ko, parang ano naman, after ko mag-meditate, masakit pa rin. Mm. So parang, bakit ganun? 'Di ba? So, dahil ba talaga doon sa frequency na pinakinggan ko or dahil nag-meditate ako or dahil iniisip ko lang or dahil sa position Or ko? placebo effect Oo, 'di na ba? parang akala Oo. magaling. Pero I don't think na placebo kasi physical pain na nararamdaman ko yun 'di ba? So, ayun 'di ba? So, ang ginawa ko na lang is the next day nung nag-meditate ako, yun ulit yung pinakinggan ko, yung healing frequency ulit. And after nun, nawala ulit. 'Di ba? Talaga. Oo, nawala ulit. Then simula nun, yun na yung Lagi pinapakinggan mong ko. Oo, yun pinapakinggan. yung lagi kong pinapakinggan. And ngayon, medyo actually ngayon wala na. Nawala na yung sakit. Iniisip ko pa kailangan ko siguro magpahilot or massage or something, 'di ba? Pero parang wala lang kasing wala ang time. Meron kasi akong kilala na magaling maghilot Kaso nga lang, parang hindi magtugma yung oras namin na para gawin yun. Or minsan na kasama ko siya kaso busy kami. So nawawala sa isip ko. Pero ngayon, nawala, di ba? So hindi ko alam kung dahil ba matagal na, kaya nawala, or dahil ba dun sa healing frequency. Pero yung pinaka first experience ko, di ba? Pinaka first time ko pinakinggan, nawala agad, di ba? Amazing. So, siguro nga, 'di ba? Siguro may din kasi pag pinapakinggan mo yung mga iba-ibang frequency, talagang nararamdaman mo yung vibration Talaga. Oo. Pero ako never pa. Although may sound healing na na-try ko na meron ding changes sa body ko, ganyan. Pero ayun din, sa kanya-kanya din talaga tayong journey.